Itugod ka na mo nga ang pagdawat na mo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kaya among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. The Divine Mercy Missionaries present to you the worship ministry.
sa imong huna-huna karon. Ayaw ka balaka nganuman. Mintras buhi ka naakay pag-asa. Let us all welcome with the love and mercy of the Lord. Our speaker for today is our beloved Odi Romance. Pakpakan na to si Lord. Kusog-kusog nga pakpak, our very own friend. Mayong hapon sa inyong tanan. Happy New Year! Pakitapik yung katabi nyo. Salamat, nandito ka. Praise be to God. Habang may buhay, pero minsan, makakita tag mga tao nga buhi pa, pero ang itsura, muragwa na'y buhi. Friends, ang mas totoo na sinasabi sa Biblia, ito, pakibasa, habang may pag-asa, buhay ka. Amen? Kasi may mga tao na minsan ayaw mong kausapin. Bakit? Pag kinausap mo, muragwa na pag-asa. Puro malas. Puro negative. Meron ba kayong kilalang ganon? Meron, oh. May mga tao, ang itsura, buhay, pero walang kabuhay-buhay. Ang mas totoong sinasabi daw sa Biblia, habang may pag-asa, buhay ka. Amen? Sa akin, sa community namin, I say it even more emphatic. Basta may pag-asa, buhay ka. Amen? Babagsak minsan ang negosyo. Minsan magkakasakit ka. Minsan ang gihulat nimo murag di manggaabot. Minsan ang imo mga preparasyon, walay mahimo, walang nangyayari. Pero basta may pag-asa, buhay ka. Sige dayon, continue. Tama yon. Every year opens with so much hope, but there is always uncertainties. Amen? Di ta sigurado. Karon lang. Unya, uli na ta. Sigurado mong kaabot mo? Sigurado mong kauli mo sa inyong balay? Pero hindi natin pinag-uusapan yun. Kasi tayo ang taong may pag-asa. Ang isipin mo na lang, pag-abot na ko sa balay, mukaong ko dagan. Di na nato isipon ng, makauli pa ba ko? Pag natutulog kayo, iniisip nyo ba yung, magmata pa kaya ko? Ang uban, nga mauna ang sa ilang nga una-una, di nagyud sila matulog. Kay basig di ko kamata. Buing, no? Buing. Buing man eh. Pero kita, ang taong may pag-asa, tulog lang dong. Unsay huna-huna nimo pag antes matulog? Basta ugma. Diretso ko. Mauning akong usaron, ugma. Ugma na, di pa siya kasiguro, ugma mata siya. Pero maunang usaron na ako, ugma. Muadto ko, ugma, mauning kaunon na ako. Nanay plano. Ganon ang taong may pag-asa. Pero minsan, ang uban, pag nakausap mo na, anong plano mo? Ugma, bahala. Magmata. Ugdili, mauna. Minsan parang walang pag-asa. Amen? Kaya ang mas totoo pag uli ninyo, tama rin naman yon habang may buhay, may pag-asa. Pero ang mas tama na tinuturo ng ating pananampalataya, habang may pag-asa, buhay ka. Pakisabi sa katabi, buhay ka. Pakisabi, buhay ka. Ayaw patay-patay. Ha? Mauning gi-prepare na ako para sa inyo because this year is a Jubilee year. At ang tema ng Jubilee year is hope. Pilgrims of hope.
Kaya siguro, ngayon, tsagain natin, sandali lang, maminaw, maayo, kay dali raman ko, kay naman ko'y flight, maintindihan natin ang pag-asa. No? Okay, so let's continue. Saan ba ako tuturo? Ayun. Basahin natin to para sa mga kabataan. Nakakatuwa yung mga youth nyo, no? Nakakatuwa. Sa English, Jeremiah 29:11, para ito lalo sa mga kabataan. At sa mga minsan di na bata, basta there is a promise of Jesus. Anong promise? Ay anong sabi ni God? For I know, basa tayo sabay-sabay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Minsan, ang plano natin pumapalpak. Correct? Minsan, ang plano natin nabibitin. Minsan naman, yung iba, puro plano. Pero ang Diyos, klaro gyud kaayo. Ang ako nga plano para sa inyo is to make you strong, not weak. Is to make you good, not bad. Is to make you victorious, not a loser. But I promise you, my plan is a future full of hope. Amen? Pag-aantay na may katiyakan, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Gahulat ka, pero sigurado gyud ka na moabot ang imo gagihulat. Pero dito, it's not just simply waiting. Kung anong pinangako, hindi mapapako, tutu pa rin. Another about pag-asa. Nagbibigay liwanag at sigla upang magpatuloy na magtiwala sa Diyos. Question. Paggabi, may stars. Amen? Pag umaga, di na nimo makitaan. Asa na sila? Asa na? Naagyapon diha, pero di na nimo makitaan, kay di man nimo kahinanglan. Correct? You do not need the stars when you have the sun. Why the stars? You have the sun, correct? Oh, pero pag ang sun unti-unti nang magtago, you will have the stars again. The stars are like hope. The stars are like hope. Pag maayo ang dagan sa atong kinabuhi, adi nimo kay nanglan ang hope. Pero pag lisod-lisod na ka, maunang kay nanglan nimo. Kaya minsan we use the word tiwala. Sige to, diretso lang. Tiwala lang. Sometimes we mistake it because tiwala is the action word for hope. Trust is the action word for hope because hope is not an action word. Hope is more of an energy. An energy that makes you strong. An energy na di gyud ka kapuyon. Minsan kapoy na ka pero dapat energy, sige pa to, sige pa. Kasi umaasa ka. That is hope. And that what you do every day is trust. Kaya nga, di ba? Tiwala lang. Puso, tiwala lang. And it is intertwined with faith. Last, ang pag-asa ay nagdudulot ng sigla at galak sa paglilingkod. O kaya yung iba sa atin, minsan, hinay-hinay na sa pag-serve. Minsan, wa na'y gana. At tunata, minsan, di ba? Dati, huwag may kahinanglan gani. Sige, diretso ta. Halika na, may race of divine mercy. Tapos ang uban, sige ka, para kay Lord na. Sige, kay Lord na. Bugat kay tiil. Napilitan. What we need sometimes is pag-asa. Amen? This is beautiful. Next slide, please. Hope needs faith. Kaya nga sa teachings ng church at saka ng Bible, tulurang na kabuok. Faith, hope, and love. Sabi ni San Pablo in 1 Corinthians chapter 13, the great
The greatest are three. The greatest are these three: faith, hope, and love. But what will remain is love. Now, why does hope need love? Sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ano ang faith? Ang faith, sigurado ka na minsag ni mo makitaan, tuog yun. That is faith. Nakita nyo ba ang Diyos? Hindi. Pero mutuo tagnay Diyos. That is faith. Amen? Sandali, mamaya yung mamaya yung next slide. So, gusto ko lang i-explain ng faith at saka hope, no? So, faith. Ang faith, hindi siya bahala na. Ang hope, hindi siya bahala na kasi may ugali tayo. Unsaon manugma, bahala na. Murag di ka sigurado, no? Murag di sigurado pag, bahala na. Ang faith, more of, basta. Murag sigurado, pero hindi. Di ba? Basta. Basta. Na ay Diyos? Una. Sabi ng isang professor, walay Diyos. Ngano, nakita ni mo Diyos? Dili. Di way Diyos. Ikaw, may utok ka? May utok? May utak ka? Oo, meron. Kitaan mo utak mo? Dili. Wa kayo utak. Hindi lahat nakikita yun. Kaya, di ba, sometimes, di ba, there is a beautiful teaching in scriptures, we walk by faith, not by sight. We walk by faith. Kaya minsan, kahit hindi mo nakikita, alam mong meron at totoo. Pero ano ang hope ngayon? Yung pinapromise nung Diyos na yon, na minsan di mo nakita, maghulat yun ka. Hulaton ni mo. Meron bang mga Spanish dito? Alam ko maraming Spanish dito Spanish sardines. Sa Kastila, ang word for hope is espera. Esperanza. Maunang hope. Pero it's the same word for wait. Paghulat. My mommy, ang mami ko, Kastila ang mami ko. Di na siya magsabing hulat. No, esperate, esperate. Esperate. You wait. Ang salitang hope, sa Spanish, baugyapon. Espera, esperas, esperanza. In Latin, spes, hope or wait. Kaya ang hope, gahulat ka sa imo nga faith. Ang faith, gaingon sa imo nga, naay Ginoo. Tuo, minsag di mo makita. Tapos ang Ginoo magsulti. Ang hope, akong hulaton ang iyang nga sulti. Akong hulaton ang kanya nga promise. Nakita niyo ang difference? Pero kahinanglan ng hope ang faith. Kaya hindi ka magkaroon ng hope kung wala kang faith. Bakit mag-uaasa ka ba sa hindi mo kilala? Siyempre hindi. Ang faith makes us know. That's why it's important to understand. But wait, karon ayaw mo uli nga di ta masabtan. Ang hope is not just an idea. Hope is not just a concept. Hope is a person. 1 Timothy chapter 1 verse 1. Ang pag-asa ay tao, si Kristo Jesus. Kaya ang Kristiyano, binibiliban ang Kristiyano sa buong mundo. Tingnan mo mga Kristiyano, nagigera na, wa na'y makaon, pag may kamera, smile gyapon. Makita mo, wala na ikauno na. Sige pa ang marites. Wala na ikaun-kaun na. Naalala ko dati, wala na tayo makaon. Sige, istoryaanay na lang. Wala sila kabalo, nakatulog ka oras ng istorya. May kaun-kaun. Why? Because sometimes, ganito tayo mga Kristiyano. Sa Amerika, pag nag-resign ka sa isang trabaho, tapos mag-apply ka sa usa, dapat psychology, dapat may psychological exam,
Dapat mo agi kag exam sa psychology, psychiatrist. Dito wala. Sa Amerika, pag nawalan ka ng trabaho, grabe na. Magpakamatay na, mag-suicide na ang uban. Dito, pag nawala ng trabaho, kaming mga lalaki, tawgan ng barkada. Diri mo sa balay. Nga naman, tangtang ko sa trabaho. Inumta. Pare! Natanggal sa trabaho yun. Tapos ang mga kapitbahay magtanong, bakit may inuman? Natanggal si pare sa trabaho. Alam mo minsan, iisipin mo, bakit ganun ang Pinoy? Uy, galing yun doon. Kasi pag Kristiyano ka, di ka mag-worry. Kaya ang problema ngayon ng mga kabataan, kulang sa pag-asa, kulang kay Kristo. Kaya di man nato gitudluan. Ang kabataan karon ay naghang kay arte. Biro mo, meron kaming pasyente sa drug rehab namin, 15 anyos, mag-suicide. Nga naman, gamay lang ang nag-like sa iya nga Facebook post. Buang nito, ha? 15 anyos. Nag-post, gamay lang. Tapos gitanaw niya mga nag-post, wala ang iyang mga barkada. Wala na. Apat, naglaslas dito. Oo. Tapos gitawgan ko sa iya nga, nanay, brother, kausapin mo anak ko, turuan mo. Sabi ko, sige, turuan ko maglaslas. Next time, ayaw diri para diretso. Ganon na kasira ulo ang tao ngayon. Bakit? Hindi nakilala si Kristo. Ang daling mawalan ng pag-asa. Hindi lang pinansin nung crush niya, nag-crush na. Ganon katindi ngayon. Kaya mga kapatid, itong ginagawa natin, tapos itong taon na ito is a Jubilee Year of Hope. Dapat may pag-asa ka para buhay ka. Amen? Na bumagsak lang sa isa ka subject, di na ko mag-eskwela. Bakit? Bagsak ko sa math. Di na ka mag-math. Diba? Diretso ka lang. Nagbumagsak sa board. Ako, yung dalawa kong anak, sabi ko, when you go to college, do not take a course that needs board exams. Kasi biro mo, mag-aral ka for 4 years, 5 years, tapos mahagbong ka sa board exam, baulintip, tapos mabuang ka. Ano na ang 5 years mo? Ano na ang 4 years mo? Sos Maria. Ang iba pa naman kakabataan, bagsak, wawa. Wala na, nabuang na. No. Ang dami ngayon. Tingnan mo yung mga magagaling sa mundo, mga bagsak din. Di ba yung magagaling sa mundo? Alam nyo ba si Henry C., ang may-ari ng Shoemart, kung ano lang ang naabot? Kilala nyo ba si Gokong Wei, ang may-ari ng Robinsons, kung ano lang ang naabot? Di galing sila ka-graduate. Uy, sandali, Ilonggo na naman ako. No? Pero naintindihan niya? Oo. That's why, sometimes, hindi ko sinasabing masama ang mag-aral. Hindi ko sinasabing masama. Ang mahirap doon, pumalpak ka lang ng isang beses, wala na. You need hope. But moreover, we need Christ. Because Christ is our hope. And we Christians are people of hope. Binabanata na, bumabagsak na, babangon ulit. Sige, tira ulit tayo. Kami ng wife ko, bumagsak ang negosyo namin when we were still young. I think we were 5 years old, 5 years married. Maganda ang negosyo namin. Bigla kaming na-swindle. 3.7 million. Bata pa kami. Malaki ang 3.7 million before kasi nagninegosyo siya. What did we do? Ampo lang migampo. Tapos, Lord, i-lead mo kami. Asa mi mo ato, unsay gimuhon na mo. Amen? Pero may counterpart kami, nalugi ng 1.2 million, ay halos mag-suicide na. Nag-inom ng kung ano-ano. Di pala pwedeng inumin yun. Naintindihan niyo ba? The difference, because of Christ. Tayong Kristiyano, hindi tayo basta mawawalan ng pag-asa. Next slide, please. Next slide. Forward. Faith, like faith, hope like faith,
produces action. Pag ikaw ang taong may pag-asa, hindi ka patay-patay lang. Kaya nga, again, the word hope is the same as the word wait in scriptures. Hindi ba kayo nagtatanong, bakit sa restaurant ang tawag sa kanila waiter? Ha? Bakit ang tawag sa restaurant waiter? Don't you ever ask that question, waiter? Ang waiter mag-serve, correct? Mag-serve. Tapos ang waiter, ang tamang trabaho ng waiter, naalang siya diha, gitanaw kung anong kailangan, tinitingnan kung anong kailangan. Tapos pag ang tubig mo, tunga na lang, ang waiter, daganda yun, punuin. Yan ang waiter. But waiter is an action word. But actually, hope drives us into action, gahulat, pero sigurado sa iyang gagahulat. But it is an action, it produces action. So habang nagaantay ka, hindi si Juan tamad, no? Na habang gahulat, kanganga, sa bayabas, dali na ni, kuhang lingkuranan, lingkod, tulukadlaw. Tapos abot ang ano ibon? Abot ang langgam, nauna na ang langgam. Siya, pa? Wala na. Kuha na sa langgam. Pwede namang tumayo sa upuan, tapos kunin. Di. Hulaton ako. Buing. Tawag sa amin, buang. No? Buang. Sabi dito, look at Isaiah 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tatakbo ng tatakbo, hindi mapagod. Pag may pag-asa ka, hindi ka mapagod. Amen? Those who hope in the Lord. Amen? Tapos mamamayagpag ka, you will have wings like eagles. Mamamayagpag ka. Hindi ka masyadong mahirapan. Hindi ganun ang lipad ng eagle, ng agila. Di ba? Ang agila galupad. Ano lang? Soar. Fly, this is fly. Pero pag sinabing soar, you don't do this anymore. You just do that. Bakit? May wind. The wind beneath your wings is God. Pero ikaw, ano lang ka? Tanaw-tanaw lang. Tapos taas pag yun kayo. Ang uban, di ba? Dugay ba? Kapoy. Kaya di ba? They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tayo yun. Kaya nakita nyo rito, kanina tinitingnan ko yung mga kabataan, ang gagaling. Nung tiningnan ko ang matatanda, mas magagaling. Talagang, ang lubot, grabe. Ha? Tigulang na to kayo. Maunang may faith. Amen? Oo, pero ayaw tudloy ang mga bata na mag-ana-ana. No? Dapat ang sayaw natin para kay Lord lang. Another word of God. Please click. Romans 12:12. Everybody please read. Rejoice in hope, be patient in tribulation, and be constant in prayer. Pero rejoice in hope. Tayo, pag napangakuan tayo, hindi pa dumarating yung pangako, lipay na tayo. Amen? Like for example, sister, promise ko sa'yo, pagbalik ko next month, bigyan kitang kotse. Makita mo pag uli niya, next month, anak may kotse. Wala pa gani, lipay na kayo. Ganun ang tao with hope. Ganun ang tao with faith. Wala pa gani, sige next month, may kotse na ko, sino sasakay? Ikaw, sige sakay. Ikaw, dako ka kayo, di ka pwede. Kabilang-gilang na. Wala pa ang kotse. Ganun ang taong may hope. He rejoices in hope. Bakit? Sigurado siya. Amen? Sigurado siya. Do not forget, hope, like faith, produces action. Click, please. Hope produces perseverance. It empowers us to trust, love, and serve, especially in hard times.
I like to finish my talk, no? I like to finish my talk. Meron akong ikikwento sa inyo, pero gagamitin ko yung Biblia. Can we click? Ano ang ants sa Cebuano? Umigas. Umigas. Oh. Umigas. Sa amin sa Bicol, ako po'y taga Bicol, hindi ako Cebuano, hindi ako Ilonggo, pero ako'y taga Bicol. Sa amin sa Bicol, pag sinulat mo, T-A-N-G-A. Si tita sabi niya, tanga. Tapos sa akin nakatingin. Sa Bicol, hindi tanga. 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 Actually, Old Tagalog, tanga rin. Kaya lang si tita, tanga. Sa akin nakatingin. Tanga. Ang lakas-lakas pa ng bunganga niya. Tanga. Tanga. Langgam sa Tagalog. Pero ang langgam sa ibang parte, galupad. Sabi sa Proverbs, tularan ang mga langgam, kayong mga tamad. Maging marunong tulad nila, nag-iimbak ito ng pagkain sa tag-araw at nag-iipon ng makakain sa tag-init, kahit walang pinuno. Huwag hihila-hilata o tamad, kaunting pahinga, kaunting halukip-kip, darating ang magnanakaw at ikay maghihirap kung kailan mo di inaasahan. Napansin nyo ang umigas na agyud sa Bible. Naa sa Bible. Let's learn 4 lessons today before I end. First lesson, click. Please read. Pakibasa po. Performance. Napansin nyo ang tanga. Napansin nyo ang umigas, sige sila glihok. Sabi ng entomologists, sabi ng mga nag-aaral, I got this in National Geographic, no? Ang umigas daw, ug di gani galihok, 8 minutos diretso, patay na siya. Kung gusto nyo, pag uwi nyo, subukan nyo. Kuha kang timer, bantayan mo lahat. Pero sabi ng mga entomologists are those who study insects. If an ant is not moving for 8 straight minutes, it's dead. Ibig sabihin, ang mga umigas, sige ang trabaho. Sige ang trabaho. Gumagalaw, habang buhay, gumagalaw. Hindi sila tamad. Click. Hindi tamad. Walang palusot. Hindi katulad minsan ng mga tao. Buhay pa yan, pero hindi gumagalaw. Tamad. Buhay pa, pero walang ginagawa. Gagalaw lang kapag mukaon na. Ang mga umigas, hindi sila tamad, walang palusot. They are honest. And of course, next, brother, they are focused. Alam nila ang kanilang ginagawa. Ano ang lesson? Ang lesson natin, as Christians, wherever you are, whoever you are with, always perform as a Christian. Give your best. At dapat yung ginagawa mo, may katuturan. Kasi minsan, ang dami nating ginagawa. Pag tinanong ka, anong ginagawa mo? Wala lang. Wala lang. Ang langgam, hindi gano'n. Pag tinanong mo ang langgam, anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng pagkain. That's the first lesson. Anong lesson number 1? Performance. Number 2, pakibasa po, pakibasa. Participation. Ang mga langgam, minsan pag pumasok ka sa building o sa kwarto mo, parang pag malayo ka, makita mo sa wall, may nakasulat na pentel pen. Pero pag lumapit ka, makita mo mga langgam. Ang langgam, ang mga umigas, pag nagtrabaho, pulido, straight line. Oh. They work together in harmony. They work together in harmony. Lagi silang nagkakaisa. Psst, bantayan nyo ito kasi minsan may mga trabaho, iisa ang trabaho, iisang kumpanya, hindi nagkakaisa.
Minsan sa pamilya, iisang bubong, hindi nagkakaisa. Pero sandali, in participation, ano ang sikreto ng mga langgam? Pakibasa, good communication. They communicate well. Alam nyo ba na ang mga umigas, walang umigas na isnabero o isnabera? Ang mga umigas, murag friends. Tanan yun, friends. Hi, sister. Hi, brother. Beso-beso. Lahat ng masalubong, beso-beso. Sabi ng iba, pag nagkakasalubong, walang isnaban. Dapat beso-beso. Pero sandali, ang mga langgam may antena, actually they are communicating. So pag nagkasalubong, pare, kamusta ka na? Okay naman. O pare, ikaw, pag medyo matagal daw yon, may relasyon yun. Chismis, no, chika? Pero ang kanilang sikreto why they work together in harmony is because they communicate well. Oy, tayo rin na mga naglilingkod kay Lord, dapat maganda rin ang ating communication. Dapat nakikinig sa instructions. Huwag pa tsamba-tsamba. Amen? Dapat nakikinig mabuti. Kasi minsan yung iba, okay, amen. Pero hindi naintindihan kung anong sinabi. Meron nga sa friends, ang lakas mag-amen. Doon sa sanctuary, amen! Tapos tatanong sa katabi, ano raw? Amen, brother! Ano raw? Nag-amen sa di niya, nasabtan, buang, no? Oh, that is the secret of the ants. They work in good communication. Pag hindi naintindihan, mangulta na. Ang text, walang expression, walang feelings ang text. Ug di ganin nimo nasabtan, mangulta na. Unsa? Anong ibig mong sabihin? Hindi yung, grabe niyo, text lang na. Dati alam ko, nagkamali ako ng text. Hindi naman mali. Lahat capital letters. Tumawag. Brother, galit ka ba? Sabi ko, hindi. Bakit? Kasi capital letter lahat ang words mo eh. Wala mang kukabalo. Minsan linalagyan ng meaning. Pag hindi ka sigurado, magtanong. Amen? Magtanong. And that is the secret of the ants, why everybody participates. Nakikinig pag may instructions. Ngayon, ang daming kabataan, ganun. Punta ka sa tindahan, bumili ka ng ganito, okay. Tapos, bumalik. Ano nga yun? Kasi hindi nagpe-pay attention. Daming ganun ngayon. It's important in communication that you listen. Kaya pag may nagsasalita, dapat na nakikinig. Amen? Katulad nyo ngayon, marami kayo, pero nagsasalita ako, nakikita ko, nakikinig lahat. Para maintindihan. Kasi pag abot sa balay, amo ng istorya. No? Ikikwento mo na ngayon. Number 3 lesson. Please click. Preservation. Pakiulit. Yan. Ang mga langgam, sinabi kanina, marunong silang magpahalaga. Hindi sila waldas. Hindi sila scatter. Hindi sila masyadong gastador. Sakto ang mga langgam. Kasi pag tag-ulan, di na sila kalihok. No? So pag tag-araw, they will keep their food. So dapat hindi sila matipid, wise. Hindi sila kuripot, matipid. Pag busog na, tama na. Amen? Pag busog na, tama na. Pag buffet, ang mga langgam, mukuha lang sila sakto. Pag kulang, balik. Hindi katulad ng tao, pag buffet, grabe, punuhon. Tapos di mahurot. Kaulaw, uy. Tapos friends, pagod na. Dako kay friends sa likod. Tapos minsan mag-istorya pa. Ikuha na ako si Kuan. Daghan na kayo, uy. Sus Maria. Tapos si Kuan, gapila man. Minsan, gano'n. Ang mga langgam hindi gano'n. Marunong sila magtipid. Marunong sila, masinop sila. May disiplina. Pag may gagawin bukas,
na sayo kaayo, matulog pud sila sayo, kay naay trabaho. Amen? O, hindi na sila mag-cellphone. Alas 9:30, alas 10, tulog na sila. Kay alas 6 man, mata na. Kaya minsan yung iba walang disiplina. No? Matulog alauna, alas 2. Pag-abot sa Aldaw, the next day, ang joyful song nila, Sorrowful. This is the day. Kapoy man, kulang tulog. Disiplina. Of course, the lesson here from the ants is we use our 3 T's wisely. Time, treasure, and talent. Time, treasure, and talent. So that we can preserve. Of course, the wisest thing to do is to share your talent, to share your time, because the more you share it, the more you gain it. Amen? Last lesson. 4 lang to. Perseverance. Huwag mo munang i-click. Ang mga langgam, okay na yun. Ang mga langgam, hindi nagsasawa, hindi napapagod, at hindi basta-basta bumibigay. Kakita na mo kuan, balay sa langgam, balay sa umigas, dali na siyang kuan, madaot. No? Pag uli ninyo makakita gani mo, sirain nyo. No? Hindi, pag sinira nyo, balikan nyo bukas. Makita mo, nandun ulit. Lilipat lang ng konti, tatayo ulit. Makapoy ka kakasira, sila digyud sila makapoy. They will build it and rebuild it and rebuild it again. Pag-asa, perseverance. And that is the lesson. Click please. That is the lesson. Huwag bibigay sa mga pagsubok. Keep on trying and don't quit. I've always learned this when I was young. No Christian is a quitter. No Christian is a quitter. Sometimes you rest, but you will come back fighting stronger. Sometimes you just need to rest. Sometimes you need 2 steps backward just to prepare for 3 steps forward. But you don't quit. Why? Jesus never quits. Amen? Jesus never quits. Ngayong taon, hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Pero I'm sure may mga plano tayo. Kung ano man ang plano natin sa Diyos, let us ask the Lord to bless it. Go on with it. Pag medyo sumemplang, it doesn't necessarily mean you have to stop. Baka you have to pause, study, pero huwag mawawalan ng pag-asa. Matuto tayo sa langgam. Sana yung mga nagsiserve, continue serving kahit hard times. In my community, dati, I remember, pag may exams, di mag-prayer meeting ang mga estudyante. Di mag-prayer meeting. Bakit? Nganong di mamuga prayer meeting? Ga-study kami, Brad. We're studying. Sandali. There is a time to study. There is a time to pray. Para sa akin, dapat nga, kung may exams ka, dapat mag-attend ka ng prayer meeting. Tapos ulit na yun. Amen? Na-prove namin. Ilan ang nag-a-absent kasi mag-aral. Bagsak! Pero tingnan mo, nung binago nila yung style, aral sila, pero pag abot sa prayer meeting, pag abot sa pagsimba, simba, prayer meeting, tapos ulit na yun. What happened? Better. Kasi minsan gano'n, yung mga workers, yung mga nagsaserve kay Lord, minsan feeling lang, di ko feel. No. Continue trusting, continue working, and make your hopes alive. Kay si Kristo lang ang ating pag-asa. What's the main lesson today? Habang may pag-asa, buhay ka. Habang may pag-asa, buhay ka. Pakiulit. Habang may pag-asa, buhay ka. Palakpakan natin ang ating Diyos. I like to pray for you. Please bow down your heads. Iyuko natin sandali ang ating mga ulo. Amang makapangyarihan, napakarami ng magkakapatid sa Friends of Divine Mercy.
In my heart, I know you gathered them for a purpose. They come for a purpose. They come because they love you. I believe they come because they need you. Satisfy them, Lord. Satisfy the workers. Satisfy these people of simple hearts, Lord God, because only you can truly satisfy. At sa pag-uwi ngayon, Lord, please give them healing. Give them hope that everything will be okay. Give them hope that you will hold on and do your promise. You will fulfill your promise. But give us patience on our waiting and make us serve you, Lord. Even in hard times, make us serve you, Lord. For it is only then that we will know that Jesus, you are our hope. Bless all of us, Lord God, today, and may we be a blessing to those whom we will meet the rest of the week. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pakisabi sa katabi, habang may pag-asa, buhay ka.